Hmm. Mga kababayan, alam nyo ba sa likod ng glitz and glamour ng Philippine politics, may mga kwento na mas madilim pa sa gabi sa Taal Lake. Ngayon pag-uusapan natin ng isang kontrobersiya na nagpapakulo ng dugo ng marami, ang nawawalang sabungeros si Atong Ang at ang dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson. Ano ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon at bakit parang pelikula ang drama na ito? Kamusta kayo mga katotoo? Ako si #WalkWithLan at ito ang ating bagong episode ng #WalkWithLan kung saan hinimayin natin ang mga kontrobersyal na issue sa Pilipinas na may katotohanan, kwento at konting tawa. Ngayon dire-diretso tayo mag-dive sa isang issue na nagpapakita kung gaano kagulo ang mundo ng politika at negosyo sa Pilipinas. At para sa mga kababayan natin sa Riyadh, Dubai, Toronto at Hong Kong, shout out sa inyo. Sana'y samahan nyo kami sa sa ilang mga minuto na ito. Bago natin simulan, i-hit nyo na ang subscribe button at i-click ang bell icon para updated kayo sa bawat bagong video. Layunin natin na maabot ang 100,000 subscribers. Kaya i-share nyo rin sa mga kaibigan nyo sa US, Canada o kahit saan sa mundo. Kung gusto nyong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks. Kahit maliit malaking tulong yon para maipagpatuloy natin ito. Okay ngayong gabi tatalakayin natin ang mga sumusunod. Sino si Atong Ang at bakit siya laging nasa gitna ng kontrobersiya? Ang misteryo ng nawawalang sabungeros, ano ang nangyari at bakit napunta ang sisi kay Atong at maging kay Gretchen Barreto? Si Chavit Singson, ano ang sinabi niya tungkol sa isyung ito at paano siya nadamay? At ang mas malaking tanong anong epekto ng mga ganitong issue sa ating demokrasya at lipunan? Hindi lang chismis ang pag-uusapan natin hihimayin natin ang facts, ang politika at ang mas malalim na konteksto. Kaya tara na mga kaibigan ko. Mga katotoo, kilala nyo ba si Charlie Atong Ang? Kung hindi, isang quick history lesson Si Atong ay isang negosyanteng laging nasa radar ng kontrobersiya mula sa pagkakasangkot sa ouster ni dating Pangulong Erap Estrada noong 2001 hanggang sa away ng Barreto Sisters noong 2019 Parang si Atong ang go-to guy pagdating sa drama Pero ang pinakamalaking issue ngayon, ang akusasyon na siya ang mastermind sa pagkawala ng mahigit 30 sabungeros mula 2021 hanggang 2022 Sabi ng whistleblower na si Julie Totoy Patidongan, si Atong ang nag-utos na iligpit ang mga sabungeros dahil umano sa pandaraya sa sabong. At hindi lang yun sabi pa ni Totoy, itinapon daw ang mga katawan sa Taal Lake, parang plat ng manihis pero mas madilim. Pero teka, bakit si Atong ang laging napapansin? Let's break it down. Si Atong ay chairman ng Pitmasters Group na malaking player sa e-sabong industry. Ang e-sabong mga katotoo ay multi-billion peso na negosyo na lumaki lalo na noong pandemya. May mga photos na nagpapakita ng dating empleyado ni Atong na kasama si Chavit Singson, Senator Erwin Tulfo at Communication Secretary Jay Ruiz. Coincidence or power play? Si Atong ay inakusahan din ng extortion ng kanyang dating empleyado at siya rin ang nagdemanda kay Totoy ng 300 million pesos Parang chess game na ang mga galaw. Pero para maging fair, si Atong ay mariing itinanggi ang mga akusasyon. Sabi niya, baseless at politically motivated daw ang mga ito. Ano sa tingin niyo mga katotoo? Guilty o inosente? I-comment niyo yan sa baba. Kung si Atong ang magiging kontrabida sa pelikula, sino kaya ang gagawa ng theme song niya Si Duterte na magra-rap o si Gretchen Barreto na kakanta ng ballad? Sabihin nyo yan sa comment section Ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng isyong ito, ang nawawalang sabungeros mula 2021, mahigit 34 na cockfighting enthusiast ang naglaho na parang bula. At ayon kay Totoy, hindi lang nawala,
pinatay daw sila at itinapon sa Taal Lake. Ang Department of Justice sa pamumuno ni Secretary Jesus Crispin Remulla ay nagsabi na magsisimula na ang paghalukay sa Taal Lake ngayong linggo. Pero teka, ang Taal Lake ay hindi biro. Malalim, maulap at may aktibong bulkan. Parang hinintay natin si Aquaman na tumulong sa search ha. At mga nakakagulat ha, may 15 pulis na nasasangkot daw sa kasong ito at nasa restrictive custody na sila sa Camp Crame. Sabi ni PNP Chief Nicolas Torre ha, may mga ulat pa na iba't ibang lugar ang ginamit para itapon ng mga labi, hindi lang Taal Lake. So anong mas malaking picture dito? Ang sabong ay hindi na lang laro ng mga matatanda sa probinsya, naging online na ito at ang kita billions ha. Pero kasabay nito, lumaki rin ang krimen, pandaraya, kidnapping at maging murder. Kung totoo na may mga pulis na nasangkot, ito ay malaking dagok sa tiwala ng publiko sa PNP. Paano natin masisigurong ligtas tayo kung ang mga dapat magprotekta ay kasabwat? Si Toto ay nasa protective custody na, pero paano natin masisigurong credible siya? Siya rin kasi ang dating empleyado ni Atong at may mga nagsasabi na baka may personal na agenda siya. No, para sa mga OFW natin sa Dubai, Singapore at Canada, isipin nyo ang ganitong klaseng krimen ay hindi lang problema sa Pilipinas. Sa ibang bansa, ang illegal gambling ay nauugnay din sa organized crime. Kaya nga mahalagang transparency at accountability sa gobyerno natin. Kung na-engage kayo sa kwentong ito i-like nyo ang video na ito at i-share sa mga kababayan natin sa Japan, Australia at Qatar. Tulungan natin na maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang ganitong content. Ngayon si Chavit Singson naman ang pag-uusapan natin. Si Chavit, mga katotoo, ay hindi lang politiko. Siya ay isang brand, dating gobernador ng Ilocos Sur, negosyante at laging nasa balita. Sa isyong ito si Chavit ay nagbigay ng kanyang opinyon sa isang interview at at the forefront sa Billionaire News Channel. Ayon kay Chavit, walang kinalaman si Gretchen Barreto sa nawawalang sabungeros. Sabi niya, investor lang si Gretchen. Pero teka, bakit si Gretchen nadamay? Well, siya ay business partner ni Atong sa sabong at may mga nagsasabi na close sila. Pero si Chavit, firm ang stand na inosente si Gretchen. At tungkol kay Atong, sabi ni Chavit, kung matibay ang ebidensya, maaring makulong si Atong. Pero sinabi rin niya na ang pandaraya sa sabong ay matagal ng problema. At ang mga mandaraya ay deserve daw ng bugbog pero hindi patayin. Parang si Chavit ang naging referee sa isyong ito Kung sa Chavit ang magdidirect ng pelikulang ito, sigurado ako magiging action comedy ito Isipin nyo, si Chavit naka-shades, nagbibigay ng sermon sa sabungan habang si Atong ay nagtatago sa likod ng manok. At si Gretchen, siya ang leading lady na laging may dramatic slow-mo shot. Ano sa tingin ninyo mga katudo? Sino ang gaganap kay Chavit sa pelikula? I-comment nyo Pero seryoso na, ano ang papel ni Chavit dito? Si Chavit ay may history ng pagiging outspoken, pero may mga nagsasabi na bias siya dahil sa kanyang rivalry kay Eric Singson. Pinsan niya na nakinabang sa negosyo ni Atong. Bilang dating gobernador, ang opinyon ni Chavit ay may bigat. Pero dapat ba natin siyang paniwalaan agad? O baka may mas malalim na motibo? Sa Pilipinas, ang sabong ay hindi lang sport. Ito ay kultura. Kaya mga isyong tulad nito ay mas malalim kaysa sa simpleng krimen. Mga katotoo, ang issue na nawawalang sabungeros ay hindi lang tungkol kay Atong, Gretchen o Chavit. Ito ay tungkol sa mas malaking problema sa ating lipunan. Korupsyon, abuso ng kapangyarihan at kawalan ng hustisya. Isipin nyo, kung totoo na may mga pulis na nasangkot, at kung totoo na may mga politikong may kinalaman, paano natin mapagkakatiwalaan ang sistema? At para sa mga OFW natin sa Milan, London at Sydney, alam nyo ang pakiramdam ng pagtitiwala sa gobyerno. Kaya nga marami sa atin ang umalis ng Pilipinas para sa mas magandang oportunidad. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong pakialam sa nangyayari sa bayan natin. Ang online sabong ay kailangang i-regulate ng maayos. Dapat may transparency sa kita at operasyon nito.
Kung may mga pulis na nasangkot, kailangang imbestigahan at parusahan sila. Hindi pwedeng palaging under investigation lang ang sagot. Si Totoy ay nasa protective custody pero kailangan mas palakasin ang proteksyon sa mga tulad niya para mas maraming maglakas loob na magsalita. Dapat malaman ng publiko ang mga ganitong issue. Kaya nga kami nandito para i-expose ang katotohanan. Sa ibang bansa, tulad ng US at Canada, ang mga ganitong krimen ay hinintay ng matinding investigasyon. Halimbawa, sa US, ang illegal gambling ay nauugnay sa mafia at ang FBI ay tumutok dito. Sa Pinas, parang kulang pa ang political will. Ano sa tingin ninyo mga katotoo? Kung agree kayo na kailangan magbago ang sistema, i-share nyo ang video na ito sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia, Japan at Germany. At magpadala ng super thanks please para suportahan ang content natin. Kung ang Philippine politics ay isang sabong, sino kaya ang manok natin? Si Chavit ba ang gamecock? O si Atong ang underdog? At ang mga nawawalang sabongero, sila ang mga hinintay nating na magbalik. Pero teka, baka si Totoy pa ang naging MVP sa laban na ito. Mga katotoo, ngayong gabi, hinimay natin ang isang kontrobersiyang puno ng drama, aksyon at misteryo mula sa mga akusasyon kay Atong Ang sa pananaw ni Chavit Singson hanggang sa mas malaking problema ng korupsyon at hustisya. Malinaw na ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa sabong, ito ay tungkol sa ating bayan. Okay ito ang takeaways natin. Ang isabong ay isang malaking negosyo, pero may madilim na bahagi. Ang mga akusasyon kay Atong at Gretchen ay seryoso, pero kailangan maging maingat sa paghusga. Si Chavit Singson ay mas mahalagang boses, pero kailangan suriin ang kanyang motibo. At higit sa lahat, kailangan magtulungan tayo para sa transparency at hustisya. Kung na-inspire kayo sa episode na ito, i-hit nyo ang subscribe button at i-share sa mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Dubai at Toronto. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo kami mag-comment sa baba. Anong opinion nyo sa isyong ito? At kung gusto nyong suportahan kami, magpadala ng super thanks please para sa mga OFW sa Hong Kong, Singapore at Qatar. Kahit maliit na donasyon, malaking tulong yon. Mga katotoo, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Hanggang sa susunod na episode mag-ingat kayo at huwag kalimutang maghanap ng katotohanan para sa mga kababayan natin sa Cebu, Angeles, Riyadh at Sydney. Salamat sa suporta Ako si #WalkWithLan. This is #WalkWithLan. Signing off. Magandang gabi at maging mapagmatsyag lagi. Mabuhay ang Pilipinas!